Kumain ka ng mga natural food, huwag ka kumain ng mga junk food. Kasi dinadagdagan mo yung hirap ng buhay ng katawan mo eh. So kailangan po natural, ayan. Fresh juices, mag-blender ka, so medyo green leafy vegetables na organic, yan. Wala mga mantika, wala mga alat-alat muna tayo, yan. So choose to suppress the acute condition or return to chronic degenerative. Pag ikaw ay naglala na hindi mo naintindihan po, maglalala talaga yan. Kasi po ay hindi mo tinutulungan na ilabas yung mga basura mo. Dinadagdagan mo ng mga toxin. Okay, next slide. Yan. Ibig sabihin yan, it's a symbolism of new beginning. Huwag kayo mawala ng pag-asa po. Ibig sabihin, mayroong pag-asa yung healing process. Never lost hope pa. Kasi iba, di-depress. Kasi nagkagalit. Bakit daw? Ininom sana. Hindi naman sana yan. Ininom nila. Okay. Nangyayari sila ganito. Yan. Okay? Next slide. Cause. The healing crisis po is the result of everybody's system in concert working together yan. Eliminate waste through all elimination channel. Yan. So, kadalasan na po, yung mga basura mo na imbak nilalabas mo, yung mga dead tissues or cells po ay pinapalitan ng new one. Kaya papansin mo, pag dumaan kasi yung crisis po, talagang kuminis na yung skin. Yan. Yung mga gaspang ay nilalabas mo yung mga dead tissues or cells. Yan. Replacing with the new cells. Yan. Next slide. When any treatment or cleansing program begins po, mayroon tinatawag na endotoxins. Ibig sabihin po, higit sa lahat, pag mayroong alaga mga bakterya dyan, kagaya ng parasitiko, diba? O mayroong ka H. pylori bacteria alaga sa bituka, mapansin mo po, sumasakit yung bituka mo. Yan, kasi po ay siya, ayaw din niyang iwanan ka. Mahal na mahal ka ng mga alaga mong bituka na parasitiko na sa bituka. Yan, di ba? Ang parasite, ano yan? Leech, yung nakadikit sa mga bituka natin yan. So, sabi na nila, ang parasite, the H. pylori bacteria is the number one the causes of cancer sa adenocarcinoma sa colon. Kasi it emits acid. Yan. Kaya pag sabi nila, bakit kasi nisimura? Hindi na daw, old notion na daw niya, sabi mo na, nalipasan ng gutom. Baka may alaga kang H. pylori bacteria. Bad bacteria yan, na nag-emit na endotoxins yan. So, dapat daw alagaan mo good bacteria. Lactobacillus, bifidus, good bacteria. Yung mga Yakult, good bacteria yun. Yan. Yung dito sa atin, mayroon lactobacillus, bifidus, good bacteria yan. Yung crypto, yan. Wala siyang bad bacteria. Kasi the more good bacteria, the better for you kasi maganda ang panunaw natin. Okay? Next slide. Yan. The more bacteria present, the stronger the endotoxins, the stronger the cleansing reaction. Yan. Kung napansin mo po, ay medyo nagtagal ng konti yung sinisipura ka. Ibig sabihin po, may doon pa sana natitira mga basura doon na hindi pa sana ilalabas na. Next slide. When the treatment or detox causes the organ to body to release their stored poison, toxins po, the more it will aggravate the healing crisis. Yeah. Kung ikaw talaga mahilig sa mga kumain ng mga junk food, mga laman loob, mga sausaw-saw dyan, ano yan? Quick tawag yan? Quick. Yan, sausaw dito. Nagkikasawsaw ka sa huwag naman sa bahay doon sa sausawan lang. Yan. So, marami pong hepatitis doon kasi yung makain ng sausaw doon, may hepa. Nagkikasawsaw doon sa tabi-tabi. Kaya marami hepatitis po, may ikot yan. So, delikado is hepatitis B and C kasi cirrhosis yan. Malimang kung kailan, madaling gamutin. Okay? Next slide. So, the symptoms will pass, your body begins to normalize to a new level of health. So, eventually po, ma-overcome din niya yan. Kasi po ay may panibago ka ng mga alagang cells. Yan. Yung galing sa bone marrow. Yung bone marrow mo po ay nagpo-produce ng stem cell. Stem cell nagpo-produce ng T cells, thymus gland, and B cells, bone marrow. Yan. So, nanggaling sa stem cell. Pag mahilig kumain ng bulalo, yung nasa loob nun, yung hinigop, yun ang stem cell. Huwag kayong pumunta sa Germany po. Pumunta lang kayo dito sa amin. Ang ginagawa niyan po, inom ka ng algae, crypto, at saka omega-3. Sabi ni Dr. Dole sa Toronto, Canada, why these people go to Germany and spend millions of dollars to treat stem cell therapy? The only thing that you will do to improve your stem cell ay hindi ka magpapa-inject, hindi ka mag-proliferate, hindi ka mag-magnify ng stem cell na bone marrow kasi expensive. Uminom ka lang daw ng algae, yung algae natin, algae yan, crypto. And sabayan mo ng omega-3. So, dadami daw stem cell mo, mag-mature siya. Sila nga di ba? Pumunta sa Germany yan. Sila Senator and Lily, may nangyari pa. Hindi naman bumalik yung memorya niya. Akala niya, babalik ang memorya, pa-stem implant siya.
nangyari sa kanya, dumami yung buhok niya. Sila, asawa ni Mar, si Corina, para magkaanak, hindi naman nagkaanak. Marami pong mga mayayaman na pumunta doon, lalo na uso pa yung pidak. Yan, buti ba tayo pidak? Okay, next slide. So as you continue to improve, may tinatawag na refreshing. Kasi po ay marami kang mga inalagaan din. Parasite, pagkain, pollution, ang gulay may fertilizer, yan. So, pinopollute na yung body mo, marami siya. You will feel worse before you feel better. So, dumadaan. Okay? So, better for you to detoxify first. Okay? So, detoxify, ibig sabihin niyan po ay, pag marami ka naman healing process po, ibalik po yung cleansing. Yan ang detoxify lalo. Lalo kang tutulungan na ilabas talaga lalo. Okay, next slide. Yan. Iba naman po ay, maramdaman, ihi ka ng ihi. Yan. Healing crisis yan. Okay, next slide. Mas maganda po na ihi kasi hindi na ihi. Okay. During the healing crisis po, it's important not to suppress. Huwag niyo pong pigilin na mayroon sa ginagawang maganda sa katawan mo. Yan. Okay, next slide. Actuality. You are not getting worse. You are actually getting better po. Yan. Eventually, you will reach to a plateau na wala nang balikan. Nandun ka na sa tugatong ng tagumpay. Pagaling ka na. Yan. Sayang, iba dito, hindi tinapos. Nagiling press lang. Dumami yung cancer sa dede. Sayang, papunta siya doon, may rainbow na sa kabila ba? Meron na sa silver lining doon sa kabila na liwanag. So, sayang, maraming ganun. So, I pity those people. So, anyway, so, basta try to remember, healing crisis po is part of renewing or rejuvenating your cells. Okay, next. Symptoms. Yan. Ito po ang simptomas. Number 1, increased joint muscle pain. Yan, marami yan. Yung symptoms, masakit yan. Diarrhea, kasi marami kang mga, sabi ko, bad bacteria. Extreme fatigue, hindi makapagtutulog. Restlessness, uneasiness, cramp, pulikat, lalo. Headache, yan. So, toxins, lalo na sa mga plaque, maraming heavy metal sa brain. Yan. Yan. Ache, depende po, sabi ko na kung saan bandang masakit, may problema ka doon. Arthritic flare-up, minsan mamaga, mamanas. Okay, next slide. Insomnia, nausea, congestion, nagbabara, at saka nagbabahing, at saka lalong inuubo. Yan. Fever, yan. Low grade lang naman yun. Kasi fighting up your yung mga cleansing po, talaga may konting slight fever. Frequent urination, minsan UTI discharge. Papansin mo yung ihi mo, mayroong konting may kulay. Yan. Minsan drop of blood pressure, biglang bumaba yung BP mo. Yan. Skin eruption, boils, hives, or rashes. So, may magaspang or butik-butik. Yan. Okay? Next slide. Cold flu, stroke, emotion, anger, despair, sadness, fear. Kasi pa, nag-worry ka na eh. So, suppressed memories arise. So, ano yun? So, medyo may kalimot na tayo konti. So, suppress. Yan. So, sana makalimutan mo magbayad ng utang. Okay lang ba? O mag-nail ng utang. So, pareho po masama. Okay? Anxiety, mood swing. Yan. Iba-iba ang mood. Mayroon dito. May pasinti ako po. Ano? Nag-healing crisis, parang yung text sa akin. So, ma'am, okay lang yan. Dumadaan na. Talagang di pa na, talagang hindi ko na malaman kasi ko naka-10 tawag sa akin. Nakatininan ko yung 5 text, 10 tawag. Kaya ako pa naman, iba ko. Nag-maintain ako ng crypto, 5-5. Pag medyo na-stress ako, ginagawa ko 10. Pag ginagawa ko 20, nagagalit ako sa inyo. Hindi pa naman ako ng 20, mga siguro 10 lang. Pag sinabi ko, 20 ko na ininom ko, ibig talaga, nainis na talaga ako, malis ka na sa harap ko. Yan, kasi ang kulit mo eh. Hindi pa naman umabot dito. 10 pa lang. So talaga nag-worry siya. Ang ginawa ko talaga sa medyo na hindi ko malaman kung kakausapin, hindi. Isip ko pag naman, talaga iba yung baka hindi healing crisis. Pero takot talaga. So nakatira pa naman sa alam mo, San Juan, Batangas. Pero takot talaga yan. So ako narinig naman na nakita ko talaga, experience. Hindi uneasy yung mag-asawa kasi mati pupunta ko sa San Juan, Batangas para harapin lang siya. So, talagang siya, hindi malaman kung ano ipauwi sa akin. Kung pwede nang lahat ng mga alaga niyang hayop, papauwi sa akin. Pati yung mga baka niya doon sa likod ng bahay, laki-laki lang. So, kung naintindihan kita kasi first time na gano'n. Kasi napakilala sa akin sa doktor, hindi ko makalihan. So, anyway, yun ang nangyari. So, ang kulit. Ngayon po ay maganda na, nagbibili na siya. Alam ko marami na siyang nandito ko nung last, nag-health ko to, padala din siya ng pasyente niya.
Okay? Mood swing, yan, paiba-iba. Or phobias. Nag-alala ka, ano ba ito? Ang kinukuha na ko ni bro, dadalhin ako sa kabila. Yan. Ano ganun. Actually po, ay healing lang yun. Okay, next slide. Yan. Ito po ang napatunayan ko na mayroong sakit pag nag-healing crisis ka. So, reported healing crisis po. Acidic constitution. Yan. Acidic ka po, the more po, sleepy, dry throat. Yan. Urine po, ihi ka na ihi at saka excessive gas. Pag nag-healing crisis ka. Ibig sabihin po, acidic ka masyado man, kaya ganun. Hypertension. Pag naginom ka product mo, parang mga curious po, tipsy ba? Ang tokin ka yan. Natural lang yan. Gastric acid fever or no appetite, wala gana. Liver disorder po, nagsusuka, itchiness, gases. Yan. Kasi liver kasi mga ngati ka eh. Ibig po, mayroong problema sa liver, baka mayroong ka fatty liver, GPT, LGBT, or talaga may problema ka na back. O mayroong kang mga lump. Okay? So, kidney problem po ay reduced protein, water retention, and face and legs. Yan. Okay? So, diabetes. Yan. Ihi ka ng ihi din, the more water retention in the lump, minsan po ay may manas. Nangyayari kasi dito. Sus, nagulat ako, yung pala kanyang diabetes ay 400. Sabi ko, ma'am, hindi ka nagpapatingin. Sabi ko, patingin sa 400. Eh, pala nag-healing kasi siya talagang umabot ng 1 week. Pero ngayon, okay na daw. Nawala na yung manas niya. Pimples po, tinitigawat. So, minsan tayo, ay edad na tayo, nagtitigawat pa. Akala mo, ano ba, adolescence na. So, akala mo, wala ka na asin. May asin pa siguro kasi may tigawat. Yan, okay. Asthma, yan, sabi ko nga, pag mayroong mga mucus na matagal na dyan, ilalabas mo yan. Yan. Hubo ka na mo. Lung problem, cough, yellowish mucus, ilalabas mo. Allergy po, yan, 2 to 3 days later yan, malabas. Arthritis po is like pain, yan, kung saan siya. Yun ang arthritis mo. Yan, confinement pain. The whole body aches but will disappear 2 days. Minsan po, may pasyente ako, di na matindig. Kaya, bakit? Ang inon niya po ay crypto, mataas. Ang healing crisis po, mapapansin mo, pag sobrang taas, the more siya, binibilisan ang healing crisis para matapos agad. Kasi mataas, hindi ka dose. Yan. So, may tip kayo. Pag uminom ka ng crypto na mababa ang dosis po, halos very minimal ang healing crisis. Pag ikaw ay may cancer, mapipilit ka na kung mataas yung dosis mo, lalo maramdaman mo healing crisis. Kasi po, para ba pinamadali niya yung paglilinis sa katawan mo? Sige po, mabilis. So, damor, mabilis ang healing crisis. Mabilis naman dumadaan na yan. So, yan. So, intestinal problem po, diarrhea, kung mayroong mga alaga dyan na hindi ko sinabi ko, hindi maganda. Poor blood flow, kung saan masakit po, may natali tubo dyan. Okay? Next slide. Yan. Paano mo maiwasan yung healing crisis? Una ay madagdagan ang tubig, juices or herbal teas to flush the body toxin. So, ibig sabihin po, cleansing the more. Pwede ka rin mag-inom na aming cleanse sa gabi para tulungan mo. Some professionals recommend po distilled water as the best. So, iba-iba ang doktor. Yan. So, drink 2 to 4 quarts liter per day. This will help flush out toxins out of the system, speed up the detoxification. Ibig sabihin po, pag ipag naramdaman medyo masakit, tutuloy dagdagan mo tubig. Yan. If you are feeling fatigue, sleepy po, ibig sabihin po, the body is telling you, magpahinga kayo. Okay, mamasyal. Yan. Be kind to yourself and get the rest that you need. Symptoms frequently disappear immediately after the good bowel. So, kadalasan yan po, pag nag-healing crisis ka, pag nadudumi ka, okay na. Yan. Kasi pag narinig ka rin, nilabas mo na yung mga hindi ka nais-nais na nandun pa sa katawan mo. Yan. Okay? Iba naman, dinadamay nila edema. So, ang problema sa edema, sisirain yung sphincter muscle mo. Pag gano'n naman, para mabilis ang pagdumi ng tao ng pasyente po, healing crisis po, dagdagan mo lang yung cleansing. So, for other symptoms mo, meditation, o mag-relax ka lang, iba na ginagamitan ako, puncture, good massage, kung saan naman yung may pain dyan, masahin mo lang yan. Dumalo yung dugo dyan. So, speed up healing process and reduce discomfort. Yan. Paalala, on rare occasions, a reduction of dose or temporary cessation may be required. Hindi po advisable na pag nag-healing crisis po, tataasan mo lalo. Mali yun. Mali. Marami akong experience po. Pag nag-healing crisis po, dinadagdagan ng times 2. Lalo, mabilis ang healing crisis po. Lalo sumakit ang tuhod, lalo. Ang ginagawa niya, babaan. Halimbawa, binigyan kita ng 10 tablets, 3 times a day. Babaan mo, gawin mo 8, 5. Pag okay naman, balik mo 10. Kasi meron kang cancer, kaya ginagawa 10. Huwag mo taasan na gawin mo 20. Hindi. Babaan, konti. Saka mo siya itaas. Temporary lang, dumadaan yung 1 to 3 days or a week. Okay, next.